Okay. Alright, 'di ba? Talagang hinanap ko pa 'to. Kung paano ko siya magawa, oh, 'di ba? So ibig sabihin, confirm hindi ako DDS. As you can observe, guys, andito na tayo, 'di ba? Ang sabi dito ni Pulong, si Bastian Duterte said, "Ang imong amahan gipalubong sa kong amahan. Pero ang aking amahan imong gipa preso." Malamang B, hindi naman kakaunang-una, ba't nyo pa dinadamay si PBBM? Sabi nga ni Papa mo, ang imong amahan. Sorry, hindi ko alam yan. But as far as I understand, yung papa niya, tinulungan yung si Bongbong Marcos na ipalibing daw. Yung papa niya. Pero daw, yung papa niya, si PRRD, to the highest level na ipapapreso pa daw. Tapos nagmura pa siya. Yan talaga yung trademark nyo, yung super mura. Mura bells. Tigil-tigilan mo kami, basti. Tigil-tigilan mo kami, basti. Ang lakas ng loob mo ngayon, ha? Di ba itong si Mayor to, no? Mayor, basti. Ang dami ng kinakaharap na kaso, B. Di ba? Sa mga yung mga droga. Alam mo yan sa sarili mo. Unang-una sa lahat, huwag niyo nang idadamay-damay si PBBM. Kasi ang papa mo mismo talaga ang gumawa ng kasalanan. At magkaiba ito. Hindi pwedeng ipapalit lang yung sandamakmak na buhay na nawala dahil sa war on drugs kumpara doon sa ginawang pabor, kung pabor ha, yung pagpapalibing ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi mo yung tulong, B. That's still considered as courtesy, di ba? And talagang madami din naman yung gustong maipalibing yun. Pero yun patay na yun eh. Ikukumpara mo dito sa kasalanan ng ama mo na ang dami-daming namatay. Di ba, B? Sa mga luha ng mga tao, napaka-organic. Organic, B. Hindi peke, hindi gawa-gawa. Makasigaw-sigaw ka pa. Makapagmura-mura ka pa. Inadmit na nga ng papa mo na wala nang kinalaman dito si Marcos. Ba't nyo pa pinupush? Kasi nga ang point nyo, president siya, kaya niyang gawa ng paraan. At hindi pwedeng parang involuntarily surrender. To tell you honestly, hindi naman si Bongbong Marcos ang nawalan ng kapamilya. Saka kayo din yung mga nanggigigil din kayo sa government, di ba? Tas ngayon, hingi kayo ng tulong. Tas parang gusto nyong palabasin utang na loob pa ni PBBM na mailibing yung senior ng papa niya. Doon pa lang sa sinabi ni Sara Duterte na gusto nyong pugutan ng ulo si PBBM, 'di ba, sa press conference. Tapos huhukay niya daw yung yung libingan para makuha daw bumalandra sa screen. Di ba? Patas na. Sobra-sobra pa nga yun eh. Pero grabe, pinagbigyan ni PBBM yun. Kakagigil. Kakagigil kami. Nag-support din naman kami sa government ni Papa mo before. Kaya wag ka nang magsalisalita ng mga kung ano-ano dyan. Ang layo-layo ng mo. Argumento mo. So yung mga ginawa ni Sara, sinabi ni Papa mo, wala-wala lang yun. Tatabladuhin lang. Hindi nga kayo na gagambala ng mga panahon nung 8 taon kayo, B. Sipin mo, 8 taon. Yung 6 na taon ni Papa mo. Saka, di ba 2025 na ngayon? 8 taon, magkasyam na taon na kayong malaya, B. Baho talaga. Diba? Kulang pa ba? Kulang pa ba, B? Gawin nyo yun. Huwag nyo gawin rason-rason yung pagkakadetain ni Papa mo. Gumawa kayo ng mga trabaho nyo dyan. Mayor! Gumawa kayo ng trabaho! Kakagigiling. Diyos ko.
Bakit kayo ganyan mga Duterte? Gumagawa kayo binang kulto. Tingnan mo yung mga yung mga DDS dyan. Super kulto. Diba? Diba? Sumagot ka! Siyempre hindi nasagot. Nakakagigil kayo, B. Ang mga sinasabi mo talagang mga utang na loob. Ay, walang ganun tayo. Wala tayong utang-utang na loob dyan. Kausapin nyo isa-isa yung mga nabiktima. Ang dami mga DDS daw na nakamit na daw yung hustisya ng mga biktima. Talaga, B, sinong nagbigay? Kayo din? Ay, hindi, walang ganun. Di sana, kung ang protesta nyo, madami kayo, mas madami talaga nagpuprotesta na ipakulong si yung nagsasabi na ipakulong na si Duterte. Di ba? Di ba? Lumagot ka! Nakakapikon kasi. Nakaka-stress kayo. Sobra kayo nakaka-stress, B. Hindi nakakatuwa yung mga ginagawa nyo. Ganda pa ng mga sinasabi mo dyan, ha? Kayo makamura kayo sa presidente, no? Kaya, parang parang dinodoraan nyo lang. Grabing kabastos nyo, no, B? Eh, kayo naman yung kabastos-bastos. Di ba? Kung Duterte ang apelyido mo, ilag-ilag na lang, girl. And boys. Matamaan dyan. Nakagigil. Namoy nyo dyan. Mabaho, no? Diba? Diba nga? Stress ka. Oh. Diyos ko, si Baste talaga. Wala nang mga nagagawa sa buhay nila. You have to be happy and you have to be confident. Kung dyan mismo sa nayon nyo, 'di ba? Lahat ng mga taga Duterte, ay lahat ng mga taga Davao talagang hanga-hanga sa inyo. Ay, parang hindi naman. Parang dami-dami, mas madami pa nga yata yung may sa inyo, may galit sa inyo eh. Kasi from before, alam naman natin na may mga ginagawa na kayong krimen. 'Di ba? Takot lang sa inyo kasi alam nila kung anong pwede nyong gawin. Ganun 'yon. Kung mag-ano diyan. Dahil yung mga sinasabi, yun ni Sarah, kapatid mo, pigilan mo, B, na mag legal counsel, anong gagawin niya doon? Mali yung interpretasyon niya sa mga bagay. Abogada siya, pero paano siya nakapasa? Yung mali-mali yung interpretasyon niya. Di ba? Sa eskwelahan namin, mga DDS talaga yung hirap ng interpretasyon. May mga sarili kayong batas. Yung laging napapagalitan. Ako kasi, sobrang lang ako, super unawa ako sa sinasabi. I admit my mistakes. Kung hindi ko talaga siya naiintindihan, I would tell my professor na, attorney, I apologize. Yan lang talaga inabot ng utak ko. Diba? Pero, nandun tayo sa gitna-gitna. Pero kayong mga DDS, as in, to the highest level, yung sobrang pakidibati kayo sa professor. Wala naman basis. Pag tinanong na, aanga-anga na. Pag, twist na ng abogado yung tanong sa kanila. O ang na. Mga talaga ng DDS, pabida-bida. O, tingnan mo. Pati kami nakakadama, imbis out na sa school. Na. Bida-bida. Nakakagigil.